Mula noon, ipinakita ng Ukraine na ang mga walang taong sasakyan ay hindi lang epektibo sa kanilang digmaan laban sa Russia, kundi maaari ring maging pinakamahalagang sandata sa buong labanan. Nagkaroon ng paligsahan sa pagbuo ng mga bago at mas makabagong uri ng mga drone. Pinatunayan ng Ukraine ang galing nila sa drone sa himpapawid. At ngayon ay nagtatagumpay rin sila sa dagat. Gumagawa rin sila ng ground robot at ang mga drone sa lupa ay mula sa gamit sa lohistika. Ngayon ay nagiging sandata na kinatatakutan at wala pang sagot ang Russia. Ito ang pag-usbong ng ground robot habang nagtagumpay ang Ukraine sa makasaysayang depensa at pagpatay sa frontline. Nagbigay ang Express ng mga pangunahing detalye sa isang artikulo noong Disyembre 10 kung saan ipinaliwanag nito na nagsagawa ang Ukraine ng tinatawag nitong makasaysayang espesyal na operasyon. Sa operasyong iyon, gumamit ang Ukraine ng ground robot para harapin ang Russian armored vehicle na sumusuporta sa pag-atake laban sa depensa ng Ukraine. Ang sasakyan na tinutukoy ay isang multi-purpose tracked light armored vehicle, armored personnel carrier, na isang reliktiya mula pa noong panahon ng Soviet na malawak pa ring ginagamit sa buong hukbong militar ng Russia. Ayon sa pagkilala, mayroong higit sa 80 na variant ng particular na sasakyang ito. Ibig sabihin ay patuloy itong binabago ng Russia mula nang ito ay idisenyo noong dekada 1960. Ayon sa ulat, may 1,473 multipurpose tracked light armored vehicle na aktibo at kayang magsakay ng 11 sundalo. Ang multipurpose tracked light armored vehicle ay may machine gun turret para alisin ang maliliit na banta sa daraanan. May all-welded steel armored hull ito para protektahan ang mga tauhan mula sa maliit na armas, putok at shrapnel. May saklaw itong 500 kilometro o humigit kumulang 310 milya at pinakamataas na bilis na 62 kilometro o 300 at 85 milya bawat oras. Di man ito ang pinakakahanga-hangang armored vehicle ng Rusya, malawak pa rin itong ginagamit. At kung pababayaan lang na gawin ang tungkulin nito, isa itong mahusay na sasakyan para maghatid ng mga tropa sa mga posisyon ng pagsalakay. Kailangang kumilos ang Ukraine laban sa paparating na multi-purpose tracked light armored vehicle. Kaya naisip ng ika-5 hiwa-hiwalay na assault brigade ang isang kawili-wiling ideya. Imbes na bombahin ang sasakyan o magpadala ng first-person view drones para sirain ito sa kamikaze raid, nagpasya ang brigada na gumamit ng makabagong tugon na nagpapakita kung paano muling binago ng Ukraine ang laro. Sa larangan ng mga walang taong sasakyan, isang ground robot ang ipinadala sa labanan at ipinaliwanag ng ika-5 hiwa-hiwalay na assault brigade kung ano ang nangyari sa isang post sa Telegram. Gabi noon nang naghanda ang kalaban sa pagsalakay sa ika-5 assault brigade, ayon sa brigada sa social media, pinagana ng aming tauhan ang Droid ground combat platforms na may heavy machine gun. Isa sa mga operator ang nakakita gamit ang thermal imager ng isang multi-purpose tracked light armored vehicle na may sakay na mga sundalo na papasok mismo sa kill zone. Tumagos ang putok ng 100 at 27 machine gun sa gilid ng sasakyan at tinamaan ang mga sundalo. Kasabay ng video ng insidente, inilathala ang paglalarawan ng mga pangyayari upang ipakitang hindi gawa-gawa ng Ukraine ang mga ito para palabasing mas delikado ang kanilang ground robot. Ipinadala ang robot at matapos sirain ng drone ng Ukraine ang isang multi-purpose tracked light armored vehicle gamit ang machine gun na kumpleto ang unang pagpatay sa labanan sa mundo. Malamang na napatay o nasugatan ang mga sakay na sundalo, nawalan ng kontrol ang sasakyan, at muntik ng tamaan ang sariling sundalo bago dumaan malapit sa ground robot na nagdulot ng pinsala. Sinundan ng robot ang unang putok ng mas eksaktong mga atake sa likod ng armored na sasakyan na nagpatigil dito ng tuluyan. Kahit kamangha-mangha na ang lahat ng ito, mas nakakagulat pa na ang operasyong ito ay hindi isinagawa laban sa isang multi-purpose track light armored vehicle na nag-ooperate ng mag-isa. Ang armored na sasakyan ng Russia ay bahagi lang ng pag-atake sa Ukraine, kaya kinailangang lampasan ng ground robot operators ang assault team para maabot ang target. Nang masira ang multi-purpose tracked light armored vehicle, nabigo ang atake ng Russia at walang nasawi sa Ukraine. Ginawa ng operator ang lahat ng ito gamit ang ground robot mula sa ligtas na distansya. Patuloy na ginagamit ng ika-5 assault ang bagong teknolohiya at binabago ang mga patakaran ng modernong digmaan. Ayon sa brigada matapos ang kanilang unang pagpatay sa frontline sa mundo. Hindi ito mali.
Pinatunayan ng brigada ang bisa ng bagong uri ng walang tauhang sandata na kayang pigilan ang mekanisadong atake ng Russia sa Ukraine. Pero babalikan natin ang puntong iyan mamaya sa video. Isa sa nakakaintrigang bagay sa tagumpay ng Ukraine ay ang ikalimang Separate Assault Brigade ay hindi sinasadyang nagsanay para sa espesyal na operasyong ito. Noong Nobyembre, 30 iniulat ng United 24 Media na nagsagawa ng field test ang brigada gamit ang isa nilang ground robot para suriin ang bisa nito. Bilang puwersang umaatake sa armored vehicle ng Russia, hindi dapat naroon ang Russia sa pagsubok na ito. Ayon sa ulat, habang field test ng Ukraine, biglang nakatagpo ng robot ang isang multi-purpose tracked light armored vehicle ng Russia at halos nagkatapat sila. Pinaputukan ng ground robot gamit ang Browning M2 heavy machine gun mula sa napakalapit na distansya. Ayon sa United 24 Media, kaunti lang ang ulat sa mga sumunod na pangyayari. Sa lupa, mukhang nagawang butasin ng putok ng machine gun ang katawan ng multi-purpose tracked light armored vehicle sa hindi inaasahang engkwentrong ito. Walang kasunod na ulat, kaya mukhang nakatakas ang armored personnel carrier ng Russia. Nagkaroon ng patunay ang Ukraine dahil sa engkwentrong ito. Makalipas ang higit isang linggo, nagpadala ito ng ground robot para sirain ang isang multi-purpose tracked light armored vehicle at matagumpay nila itong nagawa. Ayon sa Defense Express, may kaunting alam tayo tungkol sa robot na ipinadala ng ikalima hiwa-hiwalay na assault brigade sa engkwentrong ito. Ang robot ay gawa ng kumpanyang DevDroid na kabilang sa Brave One program ng Ukraine. Ang Brave One ay isang proyektong sinusuportahan ng gobyerno na inilunsad noong 2023 bilang innovation hub para sa drone developers ng Ukraine. Sabi ng United 24 Media, pinibigyan ng programa ng plataporma ang mga drone developer para ipakita ang bagong produkto at tumanggap ng feedback. Nagbibigay ang mga sundalo ng payo para mapabuti at gawing mas epektibo sa labanan ang mga produkto. Karaniwan, tumatanggap ang kalahok ng grant na 12,000 hanggang 20,000. Nagiging bahagi sila ng network ng mga taggagawa na layuning lumikha ng unmanned system para tulungan ang Ukraine na manalo sa digmaan kontra Russia. Isa itong matalinong programa na idinisenyo upang pag-isahin ang maraming magagaling na teknolohikal na isipan sa Ukraine na nagbibigay sa kanila ng paraan para makakalap ng mga ideya at makakuha ng mabilis na feedback tungkol sa pagiging praktikal ng kanilang mga produkto. Para sa Ukraine, ang Brave One ay nagdadala ng bagong produktong depensa na maaring pag-investan kapag napatunayang epektibo sa labanan. Nagawa na iyon at higit pa ng ground robot ni DevDroid. Mukhang ang ideya ng paglalagay ng remotely operated weapon station na may Browning machine gun sa drone ang naging susi sa tagumpay nito. Pinapahintulutan ng istasyong iyon ang Ukraine drone operator na hiwalay kontrolin ang drone at baril nito. Pinapadali nito ang tumpak na pag-atake ng mga sundalong Ukranyano sa mga kalabang malayo sa direktang putok. Marami nang nagawang at naipakalat na ground robot ang Ukraine, pero kakaiba ang DevDroid robot. Hindi tulad ng halos lahat ng ibang ground drone na nauna na. Ang robot na ito ay may dalang banta na pang-atake na nagiging malinaw na problema para sa mga unit ng armor ng Rusya. Ipinaliwanag ng Defense Express ang isa sa mga dahilan kung bakit napakahalaga ng bagong anyo ng opensiba na ito para sa Ukraine. Ayon sa kanila, ito ang unang beses na kumpirmadong nakasira ng Russian armored equipment sa labanan ang Ukrainian ground robot. Habang gamit ng Ukraine ang mga drone sa ere, ang matagumpay na paggamit ng ground platform na kayang lumaban ay nagpapakita ng bagong antas ng teknolohikal na pag-aangkop sa labanan. Iyan ang magdadala sa atin sa susunod na paksa. Ano ang kahulugan ng unang pagsira ng ground robot sa armored vehicle para sa digmaan sa Ukraine? Bago sagutin ang tanong, mahalagang tandaan na hindi dapat maging kampante ang Ukraine sa kanilang bagong naabot. Kahanga-hanga na napabagsak ng DevDroid robot ang isang armored vehicle. Pero unang beses pa lang itong nangyari. Kailangan pang ulitin ng Ukraine ang tagumpay na ito ng ilang beses para tuluyang mapatunayan na ang kanilang mga ground robot ay epektibong gamit sa opensiba na maaaring gamitin sa buong linya ng labanan. Ipagpalagay natin na nagawa iyon ng Ukraine. Ang DevDroid robot at iba pang katulad nito ay mga sandatang maaaring unang gamitin ng Ukraine. At gaya ng binanggit ng Defense Express, ang paglitaw ng mga ganitong drone bilang mga sandatang pang-atake ay nagbibigay ng panibagong tibay sa Ukraine sa buong linya ng labanan. May ilang paraan, kabilang ang pagbibigay ng mas malaking kakayahang umangkop sa mga unit sa unahan sa pagtugon sa mga pag-atake ng Russia.
Sa halip na magplano ng depensa at kontra-atake, pwedeng agad magpadala ang Ukranya ng ground robot para harapin ang banta paglabas nito. Hindi kailangang laging magtagumpay ang mga robot sa pagsira ng Russian armor. Sapat na para makapinsala, gaya ng nangyari sa multi-purpose tracked light armored vehicle. Ang pagkawala ng kahit isang armor ay labis na nagpapahina sa lakas ng pagsalakay ng Russia. Nagkakaroon ang Ukraine ng lakas na makakatulong sa depensa. At mahalaga rito na hindi nito inilalagay sa panganib ang mas maraming sundalong Ukrainian. Bagkus, ang bagong henerasyon ng robot ay kabaligtaran ang ginagawa dahil pinapayagan nila ang Ukraine na ipagtanggol ang sarili laban sa mga pag-atake ng Russia nang hindi kinakailangang magpadala ng kasing dami ng sundalo gaya ng dati. Ito ay katulad ng benepisyo na ibinibigay ng mga aerial drone ng Ukraine at nangangahulugan ito na maaaring mas mapalapit pa ang Ukraine sa pagpapalit ng kanilang mga sundalong nasa unahan ng labanan ng isang hukbong robot na pinapatakbo mula sa milya-milyang layo sa likod ng linya ng labanan. Kailangan ng Ukraine ang ganitong solusyon dahil kulang sila sa tauhan na naglalagay sa panganib sa depensa nila laban sa Russia. Ilang pahayagan ang nagtuon sa krisis na ito. At may ilan pang nagsabi nito. Nasa bingit ng pagkakabihag ang Pokrovsk dahil kulang ang sundalong nagtatanggol dito. Binanggit ng Atlantic Council na natalo ang Ukraine sa ratio na 8-1 ng sundalo sa particular na front na iyon. Pagkatapos ng 3.5 taon ng makabayani at madugong paglaban, ang kinatatakutan ay maaaring nalalapit na ang Ukraine sa puntong wala na silang sapat na mga mandirigma para epektibong maprotektahan ang buong haba ng kanilang mga frontline. Sa pinakamalaking digmaan sa Europa mula ikalawang digmaang pandaigdig, sinabi ng konseho na maaaring kailanganin ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ng malalaking pagbabago para malampasan ang problemang ito. Isa sa mga pagbabagong iyon ay maaaring ang pagbaba ng edad ng sapilitang serbisyo militar sa Ukraine mula 25 pababa sa 18. Magdadala ng maraming batang sundalo sa militar ng Ukraine. Patuloy pa ring iniiwasan ni Zelensky ito ngayon dahil delikado ito sa kanyang politika. Ang pagsama ng kabataan sa digmaan ay magdadagdag ng lakas tao. Ngunit maaari rin itong magdulot ng sama ng loob sa susunod na henerasyong boboto sa halalan ng Ukraine. Inalis ni Zelensky ang travel restrictions sa mga lalaking Ukrainian edad 18-22 na tila maling hakbang para sa militar sa usaping lakas tao. Iniulat ng The Daily Telegraph na halos 10,000 lalaking Ukrainian ang umalis ng kanilang bansa sa loob ng 2 buwan matapos luwagan ang mga restriksyon. Ipinapakita nito na kakaunti ang pwedeng maging sundalo ng Ukraine kahit ibaba pa ni Zelensky ang edad para sa sapilitang serbisyo militar. Pinalawak ng The Financial Times ang mga isyong ito sa isang artikulo noong Nobyembre 11 kung saan isiniwalat nito na ang Ukraine ay may average lamang na 4 hanggang 7 sundalo na nagbabantay sa bawat kilometro ng kanilang frontline. Naging problema rin ang pag-desert na umabot sa 20,000 kaso ng sundalong umalis nang walang pahintulot noong Oktubre pa lang. Iyon ang pinakamataas na bilang sa loob ng isang buwan para sa buong 2025. Ipinapakita nito na 4 na taon ng labanan sa Russia ay nagdulot na ng malaking epekto sa mga sundalong Ukrainian. Si Vladimir Klitschko, dating heavyweight boxing champion at alkalde ng Kyiv, ay nagkomento sa malaking problema ng Ukraine sa paghahanap ng sundalo. Ayon sa politiko noong Nobyembre, 12 sinabi ni Klitschko sa Alex Springer Global Reporters Network na may malalaking problema sa mga sundalo at human resources. Binigyang diin niyang hindi kulang sa tapang ang puwersa ng Ukraine, ngunit ang tuloy-tuloy na pambobomba ng Russia ang nagdudulot ng hamon. May utos at sumusugod ang mga tropang Ruso. Ayon kay Klitschko, matagal na naming ipinagtatanggol ang bansa, pero mahirap ito. Nananatili pa rin ang tapang na lumaban. Malaking bagay yon. May malinaw na kakulangan sa tao ang Ukraine. Ang paglabas ng ground robot ng DevDroid bilang isang puwersang pandigma ay dumating sa tamang panahon para makatulong sa paglutas ng problemang iyon. Noong Abril pa lang, iniulat na ni David Hambling, isang senior contributor ng Forbes, ang tila pagsisikap ng Ukraine na palitan ng robot arm ang mas maraming sundalo nito hanggat maaari. Nailathala ang ulat ng inanunsyo ng mga opisyal ng Ukraine ang planong magpadala ng 15,000 ground robot sa 2025 malayo sa dati nilang naipadala. Sinabi rin niya na magkaibang hamon ang paggawa at pagpapadala ng ganitong mga robot. At ang pagpapadala ay may seryosong problema. Kinunan ni Hambling ng pahayag si Katerina Bondar, fellow sa Wadhwani Artificial Intelligence Center
ng Center for Strategic and International Studies. Ayon kay Bondar, kung dadalhin mo ang 1,000 kilogram na makina sa unahan, magiging issue ito sa lohistika. Kung gasolina ang gamit, kailangan mo rin magdala. Kung baterya, malalaki, mabigat ito, at kailangan pa ng generator para i-recharge. May kapalit ang pagpapalit ng sundalo ng robot, kahit hindi pa binibilang ang gastos sa robot at bala. Gayunpaman, lahat ng ito ay mga gastos na handang bayaran ng Ukraine dahil ang alternatibo ay mas marami pang aktibong sundalo ang mawawala sa kanila. Sa panahon na umaalis ang mga kabataan sa bansa at tumataas ang bilang ng mga tumatakas sa serbisyo, maaaring ibig sabihin nito na ang mga robot tulad ng walang taong sasakyan ng DevDroid ay hindi ganap na mapapalitan ang mga sundalong tao. Pero kung magagamit sila ng kasing epektibo ng nagawa ng ika-5 hiwa-hiwalay na assault brigade noong Disyembre, maaari silang magdulot ng malaking pinsala habang nababawasan ang panganib para sa mga sundalong nasa unahan ng Ukraine. Para sa Russia, mas malakas ang depensa ng Ukraine na kailangan nilang lampasan. Kaya nauubos ang kanilang tauhan at kagamitan at maaaring magpalit ng sundalo. Ipinapakita ng DevDroids robots na buhay pa rin ang makabago at malikhaing diwa ng Ukraine. Mahirap pa bagsakin ang armored vehicle gamit lang ang machine gun ng robot, kaya wala pang nakagawa nito dati. Ngayon na naitatag ang teknik na ito, malamang ay saksi tayo sa pagbabago sa labanan na kasing halaga ng pagdating ng unmanned aerial vehicles. Hindi bago ang mga ground robots sa Ukraine, pero ang paraan ng paggamit sa kanila ang bago. At iyan ang pangalawang paraan kung paano maaring maging game changer ang mga robot na ito sa digmaan. Noong Nobyembre 23, iniulat ng British Broadcasting Corporation kung paanong naging lifeline ang ground robot sa mga pinaka-nanganganib na tropa ng Ukraine sa Pokrovsk, Mirnarad. Para sa mga sundalong iyon, ang ganitong uri ng mga robot ay nagsisilbing koneksyon nila sa likurang bahagi ng Ukraine. Nagdadala sila ng pagkain at mga supply. At ang ilan ay sapat ang laki para mailikas ang mga sugatang sundalo mula sa harapan. Ang iba ay maliit at kayang sumiksik. Ang bisikletang daanan ay parang maliliit na tangke na walang tore habang nagdadala ng supply. Sa ganitong paraan, ayon sa British Broadcasting Corporation, nakakatulong na ang mga ground robot sa problema ng Ukraine sa kakakulangan ng tao sa pamamagitan ng pagpapalit sa mga taong tagadala ng supply. Ang mga ganitong drone ang nagdadala ng halos 70% ng supply sa mga tagapagtanggol ng Pokrovsk ng Ukraine bago ang mga pangyayari noong Disyembre. Ang mga ground robot sa Ukraine ay bahagi na ng makinarya ng lohistika. Gaano man kahalaga iyon, mas mahalaga pa rin ang pagkakaroon ng mga walang taong sasakyan sa lupa na kayang umatake. Dahil syempre, mas gugustuhin ng Ukraine na gumamit ng mga ground robot para pigilan ang mga pag-atake ng Russia, tulad ng ginawa nila noong Disyembre, dahil mas pinapadali at pinapaligtas nito ang lahat ng iba pa nilang ginagawa. Patuloy na nakakahanap ng bagong gamit ang Ukraine para sa kanilang ground robot nitong mga buwan. Ayon sa ulat ng Business Insider noong Agosto, ginagamit na ang mga robot sa paglalagay ng mina, pagdadala ng tao, at pag-atake sa mga posisyon ng Russia gaya ng first-person view drone. Pinakabagong inobasyon ang paglalagay ng machine gun para barilin ang mga sundalong Ruso at sirain ang armored vehicle na maaaring magbago ng digmaan. Alam ito ng Ukraine, maaaring ito ang dahilan kung bakit tinaasan ng Ukraine ang kanilang mga pangangailangan para sa ground drone. Noong Nobyembre, iniulat ng National Interest ang sinabi ni Viktor Pavlov, komandante ng ika-3 hiwa-hiwalay na assault brigade ng Ukraine at tagapagtatag ng paaralan para sa ground robotics. Sabi ni Pavlov, layunin ng Ukraine na mag-deploy ng 15,000 ground robot sa 2025 at umabot ng 30,000 pagsapit ng 2026. Ang ilan sa mga robot na ito ay nagkakahalaga lamang ng 10,000 bawat isa upang gawin. Ngunit malamang na mas mataas ang gastos para sa mas komplikadong mga robot. Gayunpaman, mukhang hindi imposibleng gawin ang 3,000 at 100,000. Ambisyoso ang layuning ito at susubok sa industriya ng depensa ng Ukraine kung malalampasan ang pagsubok. Mas marami pang robot tulad ng DevDroids ang papasok sa labanan. Haharap ang Russia sa malalaking hamon. Napatunayan na ang mga armored na sasakyan nito ay hindi kasing epektibo gaya ng inaasahan noong digmaan. Umabot na sa 23,700 armored na sasakyan ang nasira ng mga drone, mina, bala at anti-tank na armas ng Ukraine hanggang Disyembre 10. Mas marami ang Russia kaya kaya nitong palitan ang nawala. Gayunpaman, anumang armas na magagamit ng Ukraine laban sa armored na sasakyan ay nakakatulong magpabawas ng pressure sa kanilang mga puwersa sa frontline.
maaaring armas ang ground robot. Pinatunayan ng Ukraine na epektibo ito. Ang susunod na gawain ay paggawa ng marami nito para maikalat sa frontline. Habang unti-unting lumalabas ang mga ground robot bilang pinakabagong sandata na maaaring gamitin ng Ukraine laban sa mga puwersa ng Russia, pinatutunayan naman ng mga aerial drone na kaya nilang wasakin ang ilan sa pinakamalalakas na depensa ng Russia. Iyan ang nangyari sa Crimea sa 2 linggong serye ng pag-atake ng isa sa pinakalihim na unit ng Ukraine. Alamin pa kung paano nagdala ng matinding pinsala ang unit na iyon sa Crimea sa aming video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang balita sa inobasyon at tagumpay ng Ukraine. Maraming salamat sa panonood.